Baste Duterte. Ilang araw lang ho ako mga bossing ha, na nawala. Ito sa patuloy na balita na pala. nito. Balita na pala ito. Kaya ang tanong natin mga kababayan, bakit ho ang title natin, Baste Duterte kinasuhan na? Bakit to? Kasi etong balita na ito mga bossing, 3 araw na din ang makalipas. No? Habang nasa eroplano ho ako, papunta sa Estados Unidos, papasok ng Estados Unidos, so, ibinalita ho ito. Kaya hindi ho natin alam mga bossing, no? Pagkatapos ng 3 araw, kung tuloy na yung kaso ni General Torre. Kasi po, ayan, nakasulat to mga kababayan, General Torre, planong maghain ng reklamo o planong magkaso laban kay Mayor Baste Duterte. Mga kababayan, 3 araw ho, makalipas yan ha. Ngayon, lumipas ang 3 araw, itinuloy na kaya. Pakinggan ho natin ito, mga kababayan. At nasa likod ng balitang ito, si Gary De Leon ho. Kaibigan ho natin yan. Umiinit ho, ano? Ito ho, nagsimula doon sa 19 na kapulisan na tinanggal ho dahil kung ano-ano ang reklamo. Hindi ginagamit yung CCTV camera doon sa Davao. Nagrereklamo ho kapag gumising ng alas 4 ng umaga para sa alas 5 meeting ng umaga. Enzo Taxi Mix Vlog, shout out sa iyo. Nagalit ho si Baste Duterte doon. Isa po yun sa dahilan kung bakit nakapagbitiw ang mayor ng Davao. Ay wag ho natin kalimutan. Mayor ho ng safest place o safest city sa Southeast Asia. Tapos nabuko ni Torre, ano? Dinudoktor yung kanilang mga dinudoktor yung mga tawag dito? Dinudoktor daw ho yung mga logbook. Hindi inire-report lahat. Kaya pala safest city no sa Southeast Asia. Pakinggan ho natin mga kababayan. Office 11, si Davao City Mayor Baste Duterte. Dahil yan sa patuloy na patutsada nito sa kanya, nag-ugat sa Rigodon sa Davao City Police. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nagbabalak na raw kasuhan ni Davao Police Regional Director Brigadier General Nicolas Torre III si Davao City Mayor Baste Duterte dahil sa patuloy na patutsada nito laban sa kanya. Kasunod na nangyaring balasahan sa Davao City Police kung saan 3 beses pinalitan ng hepe nila at inalis din ang 19 na station commanders. Ayan ho mga kababayan, sa atin naman nakikita ho natin ginagawa lang ni Torre yung kanyang trabaho. Mga bossing, kung hindi nagpa-function, hindi maayos, hindi ginagawa ang kanilang mga trabaho, anong gagawin mo dyan? Magstay ka, di parehas lang din ho ng resulta, mga kababayan. Di ho ba? Pagpasok ni Torre, ni General Torre palit lahat. Relieve lahat. Di ba? Para mapukusan talaga yung problema. Ako kung sakali ako isang mayor, mga kababayan, unahan ko na yung mga basher. Diba? Huwag kayong mag-alala, hindi tayo magiging mayor. Example lang. Kung ako ay magiging mayor, mga kababayan, mas gugustuhin ko po yung ginawa ni General Torre. Na na kumbaga, tama yan. Kasi magiging tama at totoo yung mga datos no? Malaman kung ano talaga ang nangyayari sa aking syudad. Di ho ba, mga kababayan, mas masarap po yung pakiramdam na totoo yung inire-report kaysa yung hindi totoo Kabado ka dyan, madami kang itinatago dyan Di ho ba? Yung ginawa ho ni Torre, mga kababayan, sige, tanggalin natin itong mga ito. Malaman natin ang totoong datos. Talagang magiging totoo yung resulta So kapag totoo lahat ng resulta, magiging totoong safest place sa Southeast Asia. Di ho ba? Kaso
Aabot na ho yata talaga sa kasuhan itong bangayan ho ng dalawa, mga bossing. Noong Hunyo, paglilinaw ni Torre, hindi libel ang balak niyang ikaso sa alkalde. Pero tumanggi muna siyang i-detalye ang posibleng reklamo. Hindi libel siya. Hindi ho libel, mga kababayan. Ano? Hindi libel ang balak niyang ikaso kay Baste Duterte, mga kababayan. Pero hindi muna sinabi. Surprise siguro ho. Grabe naman si General Torre kung isasabay pa yan, no? Doon sa pag-serve ng warrant of arrest. Kaila dating Pangulong Duterte. Naku po, ano na mangyayari ho, mga bossing? Pag ganun ho. Si dating Pangulong Duterte, ICC, nasa unang mga planong tawag dito? Serban ng warrant of arrest. Di ba? Sumunod, Inday Sara Duterte. Yun ang tanong dyan. No? Ewan ko kay Jordan G. kung bakit niya nasabi. Naku po, corruption yan. Tuloy. Siyempre. Muna ako, I'm not really inclined to file libel cases against people. No, di ba? This is the beauty of democracy and sa itim kong to, sa kapal ng balat ko, hindi na ako tinatablan yan. Yan. No? Kapag sinampal ni Baste Duterte, ewan kung itutuloy o kung totoo yung medyo may katigasan ng pagsabi ni Baste Duterte, kung totoo yun. Pangarap kong makasampal ng general. Mga bossing, ayan medyo kahit humaputi na ang buhok ni General Torre, mga kababayan. Nakikita ko pag nagmano-amano ho ito, mga bossing, Baste Duterte at si General Torre, mga kababayan. Pupusta ako kay General Torre. No? Nakita ko si Baste Duterte, hindi naman ho sa pangahamak ho ng katawan ni Baste. Malaki ho, no? Pero mukhang kukulangin ho ng hangin, mga kababayan. Tuloy. The bridge when it's there. Matatandang mas lumalang away ng dalawa ng pagmumarahin ni Mayor Baste si Torre. Nagbanta pa ang alkalde na gusto raw niyang sampalin ng regional director ng Davao. Pinagkibit balikat lang ito lahat ni Torre noong una. Pero pumalag na siya ng tawaging professional na sinungaling ni Mayor Baste. Matapos niyang ibunyag ang umanay irregularidad sa Davao City Police. Gaya ng pangmamanipula. Kaya pala nang gagalaite, madami ho palang makikitang irregularidad ho sa Davao City, mga kababayan. Jordan G, nabobosesan mo ba yung nagbabalita? Kilala mo ba yung nagbabalita? Si Gary De Leon, ayan, kaibigan ho natin yan, mga kababayan. Sa mga blatter para pagmukaing umanong mababa ang mga krimen sa lungsod. On the criminal law books naman, it can be a basis for perjury. Kaya nga, if you call me a liar and you have the basis for it. Yun. Doon po, mga kababayan, no, doon sa mga logbooks and everything, posible at ubra na perjury. Sabi ko abogado tatay niya tanong niya, pailan niya ako ng kaso. Kaninang hapon naman, isinagawa ni Mayor Baste ang kanyang ikalawang State of the City address sa Davao. Natawa ho ako dito, mga kababayan, no? Kung ang presidente ho natin may State of the National Address, mga kababayan, meron pong sarili si Baste Duterte. State of the City Address o SOCA. Nakakasuka. Mga bossing. Pero meron pa silang version nila. Hindi raw nakatanggap ng imbitasyon si General Torre. Habang ang alkalde, tumanggi na muna magkomento ulit sa bangayan nila. Nagbabalita mula sa front. Tumanggi na, na magkomento. Siguro, mga kababayan, naramdaman ho ng alkalde, papalagan pala ako nito. Pasimple-simple at mukhang puti na ang buhok ni General Torre, pero mukhang papalagan ako nito. Kaya naman, siguro medyo, wait lang. Atras muna tayo. Mag-isip-isip muna tayo. Mahirap na, baka patulan tayo nito. Mahirap na, baka mapasubo tayo. Iho ba? Papalagho mga kababayan Dahil yung mga ganyan, yung style mga kababayan,
ni Mayor, siguro, naku, sindakin ho natin. Oh. Alam nyo ho, nung kami ay nakatira pa sa Tondo, Maynila, mga bossing, dyan ho tayo pinanganak, dyan ho tayo umabot ng 18 anyos. Oh. May style ho doon sa loob ng Tondo. Sisindakin ka una. Oh. Pag nagpasindak ka, nako, wala ka na. Takot ka na hanggat nakatira ka doon sa loob ng Tondo. Pero kapag nalaman mo yung totoo, mga bossing, duwag din pala yung naninindak. Oh. Sisindakin ka lang. Ano? Pagka nagpasindak ka, ayun, kawawa ka habang nakatira ka doon. So ako ho, mga kababayan, siguro, ang style ni Alcalde o ni Mayor Baste Duterte, sindakin ko nga ito, kung masisindak. Hindi ho nagpasindak, mga kababayan. Kaya ang naging kasagutan ho, huling sagot o huling baraha ni Baste, tahimik na lang. Di ho ba? Tahimik na lang. Pag nagsalita pa ho siya, mas lalo hong iinit. Kung hindi naman ho kayang panindigan yung sinasabing pananampal sa general, wala. Hinto, tahimik. Daig pa ho ng ating vice-presidente, ano? Ang ating vice-presidente, makikita mo talagang rumaratrat ng ganun. Di ho ba? Sabi ni Lorelai DSNR, underestimate ng mga Duterte ang PBBM admin. Oh. At mga national government. Ngayon, pinatulan sila, kasuhan, hulihin, ikulong. Oh. Nakikita ko ho dito, mga kababayan, malamang ho sa alamang matuloy itong pagkakaso ho, no, ni General Torre dito kay Baste Duterte. Pero nga, sabi posible, hindi magkakaso ng libel lang. May nag-comment kanina, sabi, nako, corruption ang ikakaso dyan. Ayan. 3,607 viewers. Ayan po. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, lalo na po kapag birthday month niyo po, especially birthday month niyo, no? Yung mga subscriber po namin, mamimili po kami ng 10 na subscriber na kahit papaano mapbigyan natin ng pang-birthday ho. Dito ho kasi sa ating channel, mga kababayan, baliktad. No? Yung sa mga super sticker, hindi ho tayo namamalimos niyan, mga kababayan. Pero na-appreciate ho natin. Pero ang kaibahan ho natin doon sa kabila, sa mga OTAP vloggers. Nako, uulit-ulitin ho sa inyo na, magpalipad naman kayo, magpadala naman kayo ng super sticker, ganito, ganyan. Dito ho, baliktad ho. Pag birthday mo ngayong buwan, bigyan ka namin ng pancake, no? Basta subscriber ka namin. Muli po, maraming salamat. 9:30 ng umaga ho, no? Kami po ay mamamasyal naman. Paalam and God bless po sa ating lahat. Ako, tuwan-tuwa yung anak ko, mamamasyal na. Paalam po, mga kababayan.